Okay, magandang araw muli sa ating programang Kalikasan Kalusugan. Ayan, si partner wala pa. Oo, dito na tayo ngayon. Dito, pagpatuloy natin yung problema natin ngayon tungkol sa ating ika nga, ang mga sakit-sakit na dumadapo panahon ng tag-ulan. Ayan, bagyo. Ayan, mayroong mga maraming sakit na pwedeng dumapo sa atin. Kaya pag-usapan namin mamaya yan. May mga may mga lunas naman kasi dahil unang-una, ang sakit na leptospirosis kadalasan yun po yung laging pinag-uusapan. Pero posibleng hindi lang yan ang magiging problema. Dahil una, kapag bumabaha, pag-usapan natin muna sagdali kapag bumabaha kasi umaapaw pati yung ating mga Poso Negro. Yung hindi lang drainage system kasi ang problema diyan kasi ang drainage doon nagmumula yung ika nga yung mga leptospirosis. Pati yung mga Poso Negro natin nagkakaroon pa rin tayo ng problema diyan. Kaya tayo pinapaingat lagi kapag may baha dapat maghugas, Pagkatapos lumusong dapat maghugas, maligo kaagad o kung posible magbuta kung hahawak sa paglilinis. Ayan, dapat ay magiging malinis. At mamaya, baka pwedeng ipakita ni RB mamaya yung yung ika nga, yung video. May naipasa akong video na kung paano kami nagkakaroon ng operation, operation linis. Ayan. Kasi tumulong ang inyong lingkod para mapag-usapan o matulungan yung mga tao. Maraming nagbo-volunteer. Kaya pinupunta namin dyan sa may bandang Mali. Kasi yun talaga nakita namin epektado. At saka listener sila natin. Kaya humingi sila ng tulong na baka pwedeng mayroong na hindi pa sila. Ang una, ang tulong hiningi nila na wala pa rin silang hindi pa nila malilinis kasi yung mga lugar nila masyado pa talagang masyado pang yung masyado pang maputik, may tubig pa. Kaya ang iyong lingkod bumuo ng team para pumunta sa isang mga lugar na yon. O hindi man lahat natulungan namin. Yun lang humihingi. Lalo na pag may edad na yung nakatira. Ayan, kasi siyempre kawawa talaga. Isipin mo nga yung napuntahan namin. Yung isang parte dito sa Banaba, medyo may edad na yung tapos ang nangyayari, siya lang hanggang dibdib daw yung tubig noong panahon. Kaya siyempre nag-supply din kami ng ivermectin, nagbigay tayo ng ivermectin, kahit hirap na yung ivermectin. Binigyan namin. Tapos yung ibang mga umorder na nga lang ako para tapos ipinamimigay na. May naipamigay ka ba, partner? Umorder ako doon. Yung naka-battle partner, kaya hindi ko rin matiis partner kasi yung lugar ng Banaba partner lubog talaga. Makita mo yung video. Sana nga may palabas ni RB yung video. Yung ipinadala ko para makita nyo lang yung isang area lang kung paano kami naglilinis. Makita nyo kung gaano karaming putik. Ang mga gamit, kaya maraming basura, hindi basura yon na talaga, lehitimong basura. Yung mga boom na nababasa na ayaw nang gamitin kasi puro putik. Yung mga damit na mga hindi na gaanong kagandahan, yung mga maganda lang talaga ang sinisave nila kasi putik talaga partner At saka siyempre may mga katiyan. Nagdala nga kami ng sabon, mabuti na lang partner, marami tayong mga kaibigan na nagbibigay din ng mga sabon. Ayan, yan si Ma'am, nagbigay sa amin si Aileen Pascual ng sabon. Ayan, salamat po Ma'am Aileen sa inyo pong binigay sabon, talagang malaking bagay. Nanonood pala sa atin si Ma'am Catherine Lim, pati si Gay Aquino. Ayan. At saka siyempre, batiin muna natin pala partner yung mga taga Washington Pinoy. Ayan, nanonood sa atin. Pati si Ma'am Estine Reyes. At saka si Sir Fred Reyes. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa amin. Ayan kasi pag-uusapan nga natin kung anong posible na mga sakit-sakit na dadapo sa atin ngayon. Panahon ng nabaha. Kasi yung nga di ba partner, kahit kunting gasgas, kapag nababad ka sa tubig kanal ang tawag doon kasi yung kanal humahapaw Tapos yung hindi lang yung partner pati yung mga Poso Negro, posible yung mga bakterya doon umaahon at mismo tayo makakasagap. Kaya nga, ang ginagawa ko partner, yung ating yung mga volunteer natin,
Siyempre, kailangan nating bigyan din ng yung langis. Yung, alam mo naman yung langis natin, partner, na hindi pa natin napag-usapan. Ayan. Isa yun sa mga hinahaplas pagkatapos ng maglinis, maligo. Ako nga, partner, dahil sa nagkasya nga ako, partner, sa yung 1P na o 12 inches. Nagkasya ako doon, nangaykay ako doon para lalabas lang yung drainage na natabunan ng putik, yung burak, para lang makadalo yung tubig na nagagalit sa kabila na nag-stack doon sa loob ng bahay. Ayan, kaya kinaykay namin yun hanggat na dumaloy, papunta na sa ilog. Tinulungan namin na makatagusin sa ilog. Gumawa kami, partner, yung parang sa palayan, partner, na sariling kanal muna papunta sa ilog para mabawasan ang tubig. Kasi ang tubig, partner, tama. Ang daming tubig na parang naiipon na kailangan talaga maghukay ka para mapapunta mo na sa kanal. Ayun, kaya yun ang ginawa namin. Tapos nung medyo nakadaan na yung tubig, inilabas namin yung sa bahay, tapos may nag-pressure washer. Yan ang ginagawa doon, pressure washer. Iba yung nagkukuskos, yung mga gamit nilabahan. Tapos inayo talaga yung mga putik. Tapos, yung ibang mga tao nga nakakita sa ginawa namin, ginaya na kami, partner, dinugtungan yung ginawa namin. Dinugtong nila yung kaya tuloy-tuloy yung tubig. Nakakabawas ng tubig. Tapos yung mga may tubig na medyo malalim. Yung bomba ng tubig. Nagbomba kayo ng tubig palabas. Nagbomba kami ng tubig. Pangalawa, yung tubig na na-stack doon, gumawa kami ng isang daan. Parang gumawa kami ng kanal na para didiretso papuntang ilog na lumalayo yung sa mababang lugar. Kaya nang dumaloy na, nakita nila na dumaloy na, tuloy-tuloy na yung tubig. Tapos yung may rumababa talaga na na-stack talaga yung tubig, yung mga basura nga nagagaling sa loob o yung lupa nga nakukuha namin, ipinatong doon para yung tubig lang, mawas out lang yung tubig na stack. Kasi pwedeng pamugaran pa yung partner ng lamok kapag nagtagal. Siyempre, natatapos na yung Sabado na kami doon sa area niyo kasi nung araw ng Huwebes sa time, Merkules, Huwebes, Huwebes, Bernes, namimigay kami ng relief kasi maulan pa yung Merkules noon. Kami ng, hindi naman marami kasi alam mo naman, hindi naman tayo mayaman. Ewan ko kung nakita mo na yung partner yung namin binibigay na dinadala doon. Kasi kailangan lang, partner, nakakatawid lang sa isang araw hanggang isang linggo kung sakali. Yun, mga maliliit na pamilya, makatawid lang ng ganon. Importante kasi, partner, sa atin, kahit isang araw lang makatawid ng pagkain ng isang tao. Malaking bagay na yon. Baka bukas makagawa na parang. Tapos, noong naglilinis na kami, partner, dumating yung GMA. Namimigay din. Di ba nadugtungan? Ganun lang Pang lang tayo pang entrada lang hanggat kasalukuyan. Kasi pag malaki pang tubig, nahihirapan ang gobyerno din magbigay. At saka alam mo naman ang gobyerno, mayroong pang pipirmahan yan, i-release. O pagdating doon sa local government, o national government, local government, tapos barangay to purok. Di ba? Yung mga ganun. May tanong ako, partner. Nung dumating ba ang GMA doon, nandun yung mga cameraman nila? Siyempre naman. Okay, tama. Camera muna. Yan ang sinasabi ko. Kasi yung mga yan kasi, puro kung talagang meron kang kuan. Kayo ba may camera kayo nung kayo nabigay ng mga relief goods? Cellphone, at nag-andilinis? Kahit papaano, hindi namin ibinibigay kung sinong tumatanggap. Pinipicturan lang namin para may naman kami na kahit papaano. Record. At saka pinapakita namin sa nagdo-donate. Kasi may nagdo-donate. Yun. Nakakahiya naman. Siyempre. Sabihin baka tapos binibigay lang namin. Hindi naman yung ibig sabihin na ka na record. Hindi tulad sa GMA na tinututukan muna yung basura, tapos yung mga tao nakapila, pinapapila muna, tapos tinututukan. Pagkatapos ng matutok na, tsaka pa nag-aabot. Isa-isang naabot bawat inaabutan. Sa amin hindi. Walang ganun, partner. Kailangan ibibigay. Ang tawag nila dyan, partner, PR stunt. Kaya nga yung kung dumating si sino yun? Pati si Leni Robredo, yun, mga PR stunt. Parating mga naka yan. Talagang naka-record, naka-video, kung ano-ano. Yan ang mga PR stunt. Hindi yun talaga yan yung mga tinatawag mong mga talagang tunay na charity. Pag charity yan, dapat anonymous. Pero yung mga taong PR stunt na balita kagad, na mayroong ginagawa kahit hindi na siya ganito, ganyan, yung mga ganun. Ano yan PR stunt yan, hindi yan sa puso. Talagang political kanyan, samantalang at the expense of the
the suffering people. Ginagamit nila yon para pakitang sila may mga nagawa. Di ba? Ibuboto ka naman tao pagka mayroon ka talaga nagawa kahit hindi mo ibalandra yan eh. Oo, totoo yan. Anyway, partner, balik tayo sa sakit. At kaya ang title natin ngayon is that rain, floods, and diseases equals diseases. So, yun, pag-usapan po natin ano yung mga sakit na maaaring maging may dulot nito, no? Number one na nagkakaano talaga rito, concern, ay yung tinatawag nating leptospirosis. Yung Listopira na bacteria. So, yung leptospirosis po ay isa sa mga talagang common na sa flood na napaka, para sa atin is a kind of disease of concern. Kasi ano ito delikado rin ito talaga, no? Ito, basahin ko, no? Leptospirosis is a blood infection, dugo, caused by the bacteria Leptospira that can infect humans, dogs, rodents, and many other wild and domesticated animals. Signs and symptoms can range from none to mild to severe. Ang masama ho dito talaga sa kwanito, it can go from days, weeks, and months bago... Simula na nababad ka, pwedeng magkakaroon ka na ng sintomas, lagnat, panginginig, o nagchichil ka. Pwedeng sumakit ang ulo mo, mamumula ang mata, at yung panghuli, yung partner, yung naninilaw, yung medyo rashes. Yung rashes din. Yung rashes, partner, ayan. Kasi para lang maliwanagan, partner, yung tinatawag ng spirochetes, partner, ng genus, yun yung kasi kasi yan yung bacteria na yan, yung Leptospira na yan, partner, dinidescribe yan na yung spirochetes, yung dahil spiral yung haba ng partner. Tapos yung naman yan, yung genus, para dinidescribe kung anong klaseng bacteria siya. Yan, kabisado mo yung partner. Kaya nagiging yung leptospirosis, delikado talaga yan. Kasi pumapasok yan, kahit gas-gas lang ng balat mo, lalo na sa may sugat, pwedeng pumasok sa mata, pwedeng pumasok sa ilong, sa tainga, at sa bibig mismo. Yan, kaya yung tubig, pwede yan, maging pagdadala niya. Ang kasi dito, kasi nga, ito'y sa mga rats. Kasi pagka nagbabaha o nagkaroon ng mga anod ng tubig, alam naman natin sa nagtatago ang mga daga. So, nadadala nila yan. Yes. Ngayon, yung leptospirosis, isa din yan sa partner na nagkukos ng pagka-baog. Oo, kasi nga, siyempre, internal organ ang tinitira niyan, partner Nakakabaog ito, nakakabaog din ho ito, kaya matindi ito. At saka masakit na sakit ito, no? So, kaya medyo concern ito natin. Kaya natin inisisa yung mga possible na mga diseases. Kasi nga po, nakikita natin talaga, ang dala-dala ng mga baha na yan, lalo na yan, ay basura. Yes. Talagang yan ay hindi mo maiwasan na, alam mo partner, yung mga simpleng bahalan dinadaanan, yung mga workers natin, naglalakad lang sila dyan, kunyari sa kalsada na mayroong tumaas lang ng kahit konting tubig, mababasa yung kanilang mga sapatos, no? Matalsikan sila. Nagkakasakit sila, no? So yung ulan na yan, no, anong baha na yan, ang danger ho niyan ay talagang yung sasakit, no? Kasi usually partner, kahit yung mga workers ng time na yan, nagtatrabaho pa sila kahit yung mga dinadaanan nila nagbabaha, ang lakas na ng ulan. So sila nagkakasakit sila, no? So ang concern natin dito sa mga tao, pagka may bagyo, pag may tag-ulan po, again, yung tinatawag ng kit, kailangan natin ng kit, partner. Kailangan naman natin ditong meron din tayong preparation para diyan, no? So kailangan din tayo maghanda diyan. Okay? Pero bago lahat, lilinawin muna natin yung mga tungkol sa leptospirosis, no? Ano ba siya, no? So mga simptomas niya, nabanggit ni partner, ay high fever, red eyes, headache, muscle aches, abdominal symptoms of leptospirosis start 2 days to 4 weeks after ikaw ma-infect. So 4 weeks. Akala mo hindi leptospirosis, kasi mag-isang buwan wala na. nag-isang buwan ka na nababad.
So, ito mabigat dito kasi pag tumagal siya ng ganun, nandun na sa katawan mo. Yes. At saka isa sa mga problema dito, partner, is that sinisira nito ang kidney mo. Sa kidneys na pumapasok eh. So, isa yung matindi ditong bagay na dapat nating maging concerned natin. No? So, kailangan natin talaga na magkaroon tayo ng no? Magkaroon tayo ng paghahanda dito sa sakit nito kasi para sa akin, partner, no? Mas madali yung na-infect ka at nagkasakit ka kaysa after 4 weeks pa dahil hindi mo alam kung anong cause. Akala mo kung anong ordinaryong sakit lang. Oo, kung anong ordinaryong sakit. Yun ang isang Kaya talagang dito, number 1 din dyan yung hygiene. Kaya nga sabi ko, preparation tubig. Pag tagulan tag-init, prepara na po kayo ng water bottle kasi yun lang ang hindi maaaring makontaminate. Eh pag binaha kayo. Kasi yung maski po yung inyong mga yung gripo sa tubig. Oh, pwede kontaminado yan kasi yung pinapan kontaminado yan sa panahon ng baha. kasi yung source ng tubig yan kaya hindi mo pwedeng asahan yung mga tubig nyo sa gripo. Yung tap So water, number 1 talaga sinasabi ni partner. So talagang isa yan sa mga anuhin nyo, no? Ipaghahanda nyo at talagang take no chances na bottled water na lang talagang mag-ipon kayo ng mga tubig na kung saan na walang tama o hindi yung kung kailan kayo kukuha ng tubig sa gripo, hindi ho safe yun. No, sa panahon ng tagbaha. Okay? Niliwanag lang natin kasi baka magalit sa atin yung Maynila at saka Manila water pag sinabi rin ang tap water hindi pwedeng inumin. Pwede, pero sa baha ang biniliwanag ni partner, kapag mayroong baha, huwag kayong umasa muna o uminom sa tubig na gripo, yung tap water. Galing sa gripo. Posibleng nahaluan, yung nilinis na ng mga water provider natin, pwedeng magkakaroon ng makontamina dahil sa pag-apaw noong tubig baha. Oo, alam namin ito, pag nagbaha nga, yung nabanggit ni partner kayo na nandoon na mumugad yung mga daga. Pangalawa, yung mga puso negro natin, umaapaw, walang imposibleng lalabas yung mga bakterya kasi mayroong singawan yan. Mayroon yan talagang exit point na pwedeng doon lalabas yung mga bakterya. Yan na nanggagaling sa puso negro. Yan. Ano pa, partner? So ito pa ha. Yung leptospirosis, the germ can survive in moist conditions outside the host for many days or even weeks. Tandaan nyo ha, days or even weeks. Pati sa damit po. Pero naman, however, they are readily killed by drying, exposure to detergents, disinfectants, heating to 50 degrees centigrade for 5 minutes, and they only survive for a few hours in salt water. So, yan, sabihin niya kung malapit kayo sa dagat, alam naman lahat ng gamit natin, binaha, contaminated, mga damit, kung wala pang tubig, sa dagat, malaking bagay yun, doon kayo maglinis. So, malaking contribution din yun kung wala pa kayong mga sources na matitinong tubig. No? So, yan ang mga dapat gagawin ninyo. At higit sa lahat, yung kidney nito ang inatake. Para itong blood parasite, kasi yung blood mo, para din yung malaria, di ba? Kaya blood din yung partner eh. Kayang-kaya ng ivermectin. Darating nga tayo dyan. Yan ang sinasabi ko. Pasensya na partner na una. Okay lang partner. Yun, kasi kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga kit na ipiprepare nyo, kasama po yung ivermectin. First line of defense mo ninyo. Kaya nga, dinidiscuss namin itong mga posibleng sakit na ito na darating. Kasi, kung ako po sa inyo, may bagyo, etc., o lumabas man kayo, magtrabaho kayo, at alam dadaan kayo sa mga putikan, etc., mag-inom na po kayo ng ivermectin. Kasi ang kagandahan ng ivermectin, partner, this is the only drug that you can use as prophylaxis. Prophylaxis, no? Kahit wala pa kayong sakit, pwede mo inumin to prevent, to keep your... Kasi ang function ng ivermectin, yung immune system mo pinapalakas. Tama. So kung makontaminate ka man, actually, leptospirosis pa rin pinag-usapan natin, ano? Although ang drug of choice dyan, partner, talaga is,
Pwede naman ampicillin, pero drug of choice is doxycycline. Yan, gusto kong malaman din ninyo. Yan, Na ang drug of choice is doxycycline. Ang kagandaan ng doxycycline, no, kung kasama, ilagay ho niya, isama niya sa inyong mga kit yan. Kasi broad spectrum po yan, hindi lang ho siya iisang sakit. Kasi kung ipipili ko yun ng mga specific drug, no, gram positive o gram negative na mga antibiotic, ay kailangan tumugma muna siya sa mikrobyo na tatama sa iyo para siya may pakinabang. Samantalang ang doxycycline is a broad spectrum, natural broad spectrum, semi-synthetic po yan ang tawag nila. Kasi nga po, originally, natural talagang origin yan, no? Yung tetracycline compound na family niyan, natural talaga yan. Kaya lang, siyempre, hindi naman pwedeng gawin ng pharmaceutical drugs na ipatent yan because they are naturally occurring yung substance. So they have to tinitweak nila din. Parang ivermectin yung original na kanyan eh. Yung talagang kanyang formula niya, no, ng kanyang drug na yan, ivermectin. So meron na silang dagdag. Halimbawa yung mga tetracycline, halimbawa, no, pag sinabi mong kanyan, oxytetracycline, OH lang, papasok mo yan, no? Hydrogen ion lang, idadagdag mo sa formula. Oxytetracycline na. Pero pag instead of hydrogen ion, ay chlorine ang ipasok mo dyan, i-attach mo doon sa formula ng tetracycline, magiging chlortetracycline. Ito naman, naging doxycycline. Kung di ako nagkakamali, this is a newer version ng oxytetracycline, which is dalawang OH ang dinagdag nila, kaya doxycycline siya, dioxy. So, it is semi-synthetic, so broad spectrum. At during calamity, so, ng mga various diseases ang pwedeng pumasok sa atin, it is safer na hindi kayo sasala ng pag-inom ng gamot kung sakali nagkasakit kayo, ay doxycycline ang gagamitin nyo. Yun, kaya lang po, again, ulitin natin, may konting limitation po dito. Yung mga bata, pinagbabawal po ito kasi nakaka-apekto sila. Pagka yung mga bata, meron pa silang tinatawag na milk teeth, hindi pa permanent teeth yung kanilang ngipin, naapektuhan yung kulay ng ngipin, nagkakaroon na, hindi dilaw lang, may itim-itim na streak. So, hindi magiging maganda. So, yun lang po ang limitation pagdating sa bata. Pero as far as the adults are concerned, as far as I'm concerned, the best pa rin na meron sa kit ninyo ang doxycycline because it is a broad-spectrum antibiotic. So kahit ano man sakali pumasok sa inyo, cholera man yan, kung ano pa bang ibang mga sakit na yan, pwede pa rin pong gamitin ang doxycycline. Ito, partner, hindi po kayo... Yung doxycycline daw, ginagamit sa aso nila. Totoo yan, pwede. Ginagamit din yung doxycycline, tulo, ano ba yan? STD. Ginagamit din yan, totoo yan. Yes. Yes. Totoo yan. UTI. Napakagaling sa UTI, tsaka yung STD, chlamydia. Doxycycline, yes. So hagip kayo, marami ho siya talaga kasi broad spectrum nga po siya. Kaya talagang sa akin, drug of choice ko yan. Alam mo bakit, partner? Kasi nung ahente ako, ang produkto ko, chlortetracycline, it's the same tetracycline family. So, matapang yung chlortetracycline. Sa mga hayop yun, binibigay na gamot. So, lahat ng uri ng sakit ng kuan, chlortetracycline binibigay ko, talagang laban talaga, gumagaling talaga. Eh, yung mga kalaban ko, mga specific, etc. Kailangan pa nilang i-combine yung kanilang mga antibiotic to make it really that effective against different types of diseases. Pag sinabi mong chlortetracycline o parang doxycycline, broad spectrum po yun. Kaya kahit anong sakit, pwede siya. No? Gram negative, gram positive, kuha ho niya yan. So, tama yun, no? Talagang ginagamit ito sa tulo. UTI. Magaling. Kaya, yung mga UTI... Tuberculosis, TB. Yes, yes, of course. Pneumonia. In short, mga pneumonia yan, malakas yan. No? Pero sa hindi lang yun, partner. Gusto lang anuhan natin ha, pagdating po sa leptospirosis, ano lang po yan, maximum lang po ng 10 days, 7 days, 1 capsule 2 times a day, 7 days to 10 first day. Pero mas maganda na kumunta kayo. First day lang yun, 2 capsules. Partner, first day lang yung 2 capsules. First day lang. Pag medyo malala na, partner, ang leptospirosis at tumama na, dahil medyo sumasakit na yung ulo na parang tinusok-tusok, posible, partner,
na kailangan talaga ng kailangan ng 2 times a day. Itaas. Kapag gano'n na, Oo. kapag malala na. At saka Okay. yung penicillin G, pwede doon. Yung ini-intravenous. At saka ano pa pala partner, pag buntis, huwag kayong mag-inom ng doxycycline. Mas safe ang amoxicillin kung may leptospirosis kung nakaranas kayo ng sintomas. Niliwanag ko lang. Pero Tama. pero inano lang natin yan. Ayan si Ma'am Rimchi Mier nanonood sa atin. Ayan, medyo si Ma'am Rimchi. Nalulungkot nga ako dito sa na yung yung kausap natin partner. Wag na nating i-broadcast kasi tinatawagan ko nga tinatawagan, hindi na nag-reply. Kasi sila lang yung may access papunta partner ng sila kasi dati ang laki na nga ng mga shipping fee na hinihingi nila partner. Sabi mo 13,000 shipping fee papuntang Australia. Pagkatapos biglang tinalikuran ako sa Air partner. Ang dami akong pinapadala. Mayroon pa ako sa US pinapadala partner. Hindi na ako sinasagot partner Ang una, kukunin nila yung sabi ko, kunin nyo na yung items. Tapos pangalawa, may items sila kasi partner na carrier. Mayroon din silang items na kumbaga pinasdama lang ako partner Tapos kumbaga pagsabay ng dama na, nung nadama na ako, sabay mati. Alam mo ba yun, partner? Pinamati ako, partner. Oh, mate. Ang laki ng nagre-recover ako sa kanila, yun sa ginagawa nila sa akin. Pero, siyempre, alam na tayo, mapagpakumbaba pa rin tayo. Dinadaan pa rin natin sa magandang usapan. Sana naman, tuparin nila yung pinangako nila. Kasi talaga, ang totoo, mahirap magpadala sa Abroad. Sa ivermectin. Oo, kaya nga kumukuha tayo ng carrier. Ngayon, yung isa naman, partner, mayroon din akong pinadala dyan sa Australia. Binalik partner sa LBC, binalik. Nag-return din, kaya nakakalungkot nga Pero hanggang ngayon, gumagawa pa rin kami ng paraan kung paano makapagpadala doon. Kasi mayroong partner sa tawag nito, sa Germany, ang ginagawa namin, naghahanap kami ng magdadala mismo. Sa US, tao. Kasi Ganun. pag hand carry partner, tinatanggap ng tinatanggap. Ang problema yung LBC, hindi natin alam kung bakit sila tumatanggap, nagpapabayad, tapos pagbalik partner ng shipping fee, Reject. bawas na. Wala na. 40% na lang ibabalik sa'yo. Hindi na nga nagbabalik Noong huling padala ko, nung kailan lang. Nagpadala ako, tapos nag-return. Nung nakalipas na 2 buwan. Oo. Nag-return, wala nang ibinalik. Yung binalik lang ay yung items. Kaya hanggang ngayon, nakakalungkot nga kasi malaking ang problema nga lang, yung mga kausap ko partner. Kilala mo yon, yung mga kaibigan natin na pinuntahan natin sa partner. Tinalikaran nila ako sa area partner, ang dami kong binigay sa kanila na Kaya lang syempre, ako naka-front, ako ang kawawa. Kaya Yun na nga kaya pagpasensyahan niyo na. Pero hindi natin kailangan pa rin hanggang ngayon inanop ko pa rin sila na dapat. At saka sana yung isa naman na nakausap ko na magpapadala. Sayang nga sana mayroon sanang pupunta ng Australia, doon na nila kasi pwede na pag nandoon na. Nung nagkakaroon naman ng problema dito, nagbagyo, hindi na naman, hindi ko alam kung na-extend yung kanyang, hindi na ako nakontak. Hindi na rin ako na makontak ngayon kasi sabi nila. Okay, sige. Okay, balik na tayo. Ang sinasabi ko doon, yan. Ang inaano ko doon naman kasi, tulad ng kahit doxycycline mo, may kasama kasing ivermectin yan, partner. Yan. Yung sinasabi ko, may kasamang ivermectin kang iti-take. Kaya kung mas maganda nga, kasi kaya partner sinasabi ko yung regular lang ang dosaging na ibibigay ko dyan, yung 2 capsules per day, then 1 capsules second day hanggang 7th day or 10th day. Pero may kasama po yan at least minimum na 2 capsules na ivermectin. Kung malala ho, gawin natin 2 capsules 2 times a day. So, ang ating talagang mainstay dyan is ivermectin. Okay? So, kasi nga, partner, yung pagka tinataas mo yung mga antibiotic masyado yung dosage, mas may mga side effect. So, kaya kami ho, ang nirekomendo namin, always in combination with ivermectin, that you don't have to increase the dosage of the antibiotic, but rather, ino-augment natin yan ng ivermectin. So, kaya nga, maganda na maganda talaga na sa mga may mga emergency,
ay meron po kayong talagang nakatabi na ivermectin. Kasi malaking bagay po talaga yan pagdating sa mga sakit. Kahit, siyempre, kita mo, baha, etc. Makakapunta ka pa ba ng kanyan? Ng pharmaceutical drug? Makakapunta ka pa ba ng doktor na re-reseta sa'yo? Wala. Di ba, partner? O kaya wala kang pera. Pero yung ivermectin, na pag naka-stock kayo, anytime, before pa lang kung anong mga masama ng panahon, pwede po kayong uminom. Tsaka hindi lang mo yun. Ano pa ba ang problema? Kasi pag may ivermectin kayo parati, for every this rain and floods, ano pa ba sakit na maaari natin makuha? Parasite. Yan, Again, parasite. pasok na naman kayo. Natural na yan, partner. Hindi mawawala yan. Oo. Lumublob ka sa baha, automatic yan. Walang liptos, may parasite. Kahit anong ano dyan. Kaya nga, mayroon. Kaya nga ivermectin pa rin. Yan ang sinasabi ko na kailangan mag-inom na kayo. Bago pa lang. Excuse partner, sige, take over mo muna. Kaya ano lang. Okay, sige. Okay. At kaya nga yung ano natin, yung sa at saka sa iba, yung parasite na yan, talagang andyan yan. Kaya dapat tayo magiging, maingat tayo. At saka yung ginagawa nga dyan, kung wala naman kayo na makuha, nasa medyo may mga halaman naman kayo sa gilid-gilid, lalo na sa mga lugar na inaabot ng baha pero hindi naman misyong may mga damo naman, pwede kayong maghagunoy. Yan, pwede nyo gamitin yan. Bagamat ang hagunoy medyo sinisiraan ng konti na ngayon, totoo lahat ng gamot nakakasira ng kidney. Basta may medicine yan. Oo, totoo yan. Kaya lang, ang hagunoy kasi dahil sa natural, bagaman mayroon siyang rekado na sinasabi, ano yon, minimal lang po kasi kaya nga may control may dami partner kasi may nagsabi partner na yung hagunoy daw na kasi nakita nila talagang medicine. Ina-accept naman nila mismong coconut, coconut authority ba yun? PCA, Philippine Coconut PCA, Authority. Nagsasabi naggamot talaga. Pero nakakasira daw kung sobra. At saka doon sa yung content na yon partner, sapat lang. Hindi siya nakaka-epekto talaga sa katawan. Kaya hindi totoo na nakakasira ng nakakasira sa ating kidney. Hindi. Kasi lahat po ng mga halaman, mismo ng hotdog partner, mayroon yan mayroong content na chemical na yan. Kahit yung basta mga processed food, mayroon yan. Kasi preservative yan. Kaya lang doon sa natin, kaya nga mayroong sukat siyang insakto lang na 20 grams lang. Na 20 grams. Yan. O 200 ba ang tawag doon? Milligram? 2,000 milligram. Yan. Ganun ang... Hindi, depende. Kasi sige partner, tuloy mo. Oo. Kaya yun yung kung dahilan kung bakit sa may limitasyon lang. Kasi para magiging medicine, nakakatulong po sa ating katawan yan. Oo. Kaya ganito po yun, gusto ko i-explain sa inyo yan, yung sinasabi ng PCA. Kasi po, ganito po yan ang pagka yung tinatawag nilang mga content na mga ganyan, pagka in-extract mo yan, sineparate mo siya mismo sa kanyang katawan. Hagunity nga. Pag talagang purified mo yan, na in-extract mo yan as it is, yung substance yan can be hazardous. Pero kasi po, kasama yan siya mismo ng pinakabuong ingredient, yung halaman, Yung delivery system niyan ay hindi ho siya theoretically siyang product niyan ay harmful, pero but in the form na nandun siya, yung natural ang yung hagonoy, kinain mo, etc. Kasama yung ibang mga ingredients diyan na kalahok niyan ay yung mga ganyan mga sinasabi nating supposedly theoretically they are hazardous, they are not that hazardous in that form unless in-extract mo siya separate at siya mong in-intake yun, then it becomes hazardous. So kaya nga may pagkakaiba yung natural yung natural kasi ang delivery system is different from synthetic, wherein you create it, kunyari, hiwalay mo siyang ininom, ay talagang, talagang makakasama siya. As is siya. Okay? Pero where nature created it, naturally,
ay hindi ho ganun ka ano yun. Halimbawa nga halimbawa yung tobacco. Alam mo ba, partner, na number 1 ang tobacco sa pollution? Oo. No? Alam niyo yung tobacco na dahon, ina-absorb niya lahat ng toxin sa ere. So napakaganda niyang halaman, no? Ginagamit natin, ini-inhale natin. Kung tutusin, nandyan yung andyan ho kasama yung mga heavy metals niya. Nandyan ho, totoo yun. Totoo yung mga heavy metals, malakas siya mag-absorb. Pero bakit naninigarilyo pa rin ang tao? Pero hindi siya. Pero kung separate mo talaga iti-take yung mga tinatawag na heavy metals, easily, magiging toxic talaga sila. But because it is incorporated in the what you call the biology of the plant, no? Yung part siya na mismo ng naging plant, yung kanyang hazardous effect, kumbaga, nami-minimize. Yan, nami-minimize yan. Kasi, kung mag-interpreto kasi tayo ng theoretical versus actual, bigyan ko kayo ng example, Yung produkto ko po, nung binibenta ko yan, ang ganda ng resulta, partner, So, what this company did is that dinisect nila yung aking produkto. What do you mean dinisect? The chemical analysis. Yung product ko, in-extract nila, kinuha yung mga yung mga ingredients na nakukuha nila, let's say yung nitrogen, nakita nila may nitrate form. Alam nyo ba, nitrate form is very volatile, and it's kung yan ang gamitin mo, ginagamit yan sa hame, pang-curing ng mga karne, ng bacon. Yan, okay. So, volatile yan. At yan? Cancerous yan. Okay? So, what they did is that, so nakuha nila yung chemical analysis ng aking product, naggumawa sila ng synthetic. Okay, nitrate ang nitrogen mo, di kumuha sila ng potassium nitrate. Ano naging resulta? Sunog yung halaman. Nagets nyo? Pero bakit di nasusunog sa produkto ko? Precisely. Kasi organic siya kasama siya sa buong package, Ang delivery system niya iba. Bagaman nandun yung chemical na yun, yes. Yung delivery system, kaya yun. Yes, ganyan. It is in a different compound form. Give you an example. Ako, biktima ako dito Tigilan nyo na po ang pag-inom ng mga B-complex, lalo na yung may B12, which is cyanocobalamin. I tell you what, yung cobalamin na yan is B12. Yan ang B12 cobalamin. Pero yung sa pharmaceutical na binibenta sa atin na cobalamin is cyanocobalamin. So, naka-attach siya sa compound ng may cyanide at saka yung cobalamin. Kaya pagka ininom mo yan, nag-separate yung cobalamin na kailangan mo, yung cyanide, saan pupunta? Napupunta sa akin. Hindi, nandun. Sa system, buong system mo. So, pinopoison ka noon. Kaya ngayon, nakakita na ba kayo, i-google nyo, cyanocobalamin. Nakakita na ba kayo ng vitamins na may 24 side effects? And yet, binibenta ng Big Pharma. 24 side effects yan. Binasa ko na yan noon, di ba? Pero yun ang naririnig ko. B-complex Yung kasi, iba yung compound ng delivery system. Pagka synthetic na, that's where you differentiate it. Ito hindi maintindihan ng mga ordinary people na walang mga technical know-how. So, madali kayong maloko ng mga nagsasalita dyan, nakala mo kung sino nakakaalam. Pero yung mga panloloko, or they themselves do not know. So, saan ka nakakita ng 2 years ko more than na ininom? Di ba may sleep disc ako, partner, di ba? So, sumasakit yung likod ko, yung sciatica ko. So, iniinom ko yan. And then, nanigas yung likod ko, partner, at mga liig ko. Na gulat yung acupuncture, nakailan ako. Ito yung spinal column ko, tapos yung ditong muscle ko. Parang bato nga Nagugulat nga yung mga tumitingin na chiropractor Nakailang chiropractor ako na dinadayo ko pa. 2.5 ang bawat. Parang minamartilyo. Minamartilyo pa. Meron silang parang goma na bakal tapos pupukpukin para lang na parang hindi. Bakal talaga. Goma yung pamukpok nila.
para lang ano ba yan, yung maalis yung tigas. Hindi nga kaya ng Cairo, pukpuk na eh. Bag. Walang nangyari, partner. Acupuncture ako, kakilala ko. 8 oras kami nag-acupuncture na merong electric. Wala pa rin nangyayari. Nung nalala mo, sa Holy Spirit tayo nagpunta? Oo. Sa may, nalala mo? Prayer Garden. Ayan. Okay. Di ba nandun tayo, IBMCC? Oo. Di ba, meron dong grupo na chiropractor din, di ba? Nalala mo? Na libre. O, di nagpaano rin ako. Ano na sana niya ako nung ganon-ganon. Nakita niya yung likod ko. Talaga, ang tigas. Sabi na, pati dito, hindi pwede, hindi kaya. Maghintay muna tayo. Pinapirma pa ako ng waiver. Partner, waiver ha. Pinadapa ako. So, matagal pa yung waiver na pinirmahan ko. Bakit kaya? Partner, lahat ng itong muscle ko sa dalawang side ng aking spinal column, tinusok siguro hindi 20 tusok ng needle. Pinicturean ngayon, para lumabas yung dugo. Abay, pinakpikatin na, no? Itim yung dugo mo eh. Walang oxygen. Kasi matigas nga yung muscle. Sabihin walang oxygen na sumasama. I don't, malamang nga ganun. So, yun talaga tinusok. Hindi to accio, talagang tinusok. Ang accio kasi, pag binunot mo na yung pan, minsan may lalabas na dugo. Ganon din yun. Pero ito, talaga tinusok para lumabas ang dugo, para sumingaw. 20 tusok, partner, siguro, or mahigit. Yung both sides kasi. Hanggang dito sa mga balikat ko. Hindi pa rin ako gumaling. Ha? Alam mong ginawa ko, tinigil ko ng inom. Ito na, partner, wala na. Tinigil mo lang yung... Nawala na yung tigas. Na ininom mo. Tinigil ko lang yung B-complex na yan, ng pag-inom, yung Folanerve, at saka Polynerve, ang mamahal yan, mga 20 plus ang isa yan eh. 2 years kong tinake. Wala nga ako actually. Yung massage ko, partner, twice a week. Yung hilot na massage, manghihilot. Talagang kung ano-anong bira-bira sa katawan ko. Hard talaga. Talagang ako yung nag-ano talaga. Ganyan talaga. Ang sasakit. Nawala na po. Kaya para lang ho ninyo maintindihan, pagka synthetic po, iba kasing form. It is being the nutrient or the chemical that is being given to you is in a different form. Different compound, different carrier. Okay? So yung folic acid, isa din yan. Diba? Sinasabi, hindi naman na-absorb yung folic acid ng katawan ng tao. Kundi yung methylfolate. Yung methylfolate, yan ang na-digest ng ating nako-convert ng mga enzymes natin, yung methylfolate, into folic acid. But there is no folic acid that is present in its natural form. So synthetic po yung folic acid. So maraming kalokohan dyan sa mga pharmaceutical companies. So synthetic ho yung binibigay niyo, yung tinatawag ng B2. B2 ba yung folic acid? I think B2 nga ang folic acid. So wala ho yung epekto sa inyo pag ininom. Kaya ako po talagang sorry, but I'm not sorry na hindi ever ako nagre-recommend na mag-take ng multivitamin and minerals. Ngayon, yung minerals naman, kung kailangan nyo ng minerals, kaya nga po yung tinatawag nating sea salt. Generally po, ang sea salt, ang tama talaga kasi it contains the minerals that our body needs. Yun ho ang nagkukulang sa ating katawan. Yung mga magnesium na yan, kung ano pa dyan, mga electrolytes na yan na nakakatulong sa atin yung pag-retain ng moisture, absorption. Buti na lang po at nung kay Fidel na may Fidel Salt nga partner siya sa panahon niya na lumabas yung presidential decree o batas na pinagbabawal na yung sea salt na walang iodine. Hindi naman kayang i-process ng mga local industry natin yung asin, yung sea salt na imimix mo ng iodine. Wala silang dyan. Wala silang technology kasi paano mo ihahalo yun na maganda ang pagkahalo mo, no? Para ma-iodine. So, ang nangyari ang resulta ho yun, in-outlaw ho yun, so inuhuli. So, ang nangyari po, at the present, 93% ng ating
asin ay imported, Table which salt. is table salt. So walang mineral. Meron man, sodium chloride lang. Sodium chloride, NaCl ang salt eh. So wala na ho yung mga magnesium, kung ano pang mga copper, may mga pan pa dyan, ibang mga nutrient na kailangan natin ng katawan. Kaya naging deficient po tayo. Kaya hindi ako magtataka kung isa ng resulta niyan, yung decree na yan, na isa yan na partner, lumala yung ating cases ng thyroidism. Okay? In fact, wala namang studies na yung iodized salt ay natitreat mo yung hypo o hyper, lalo na yung hyperthyroidism. Hindi naman eh. Kasi wag po kayong maniniwala kasi sa yung mga simplistic na approach ng mga big pharma, panloloko lang talaga. Halimbawa, yung iodine. Kahit ba naman maglaklak ka ng iodine, hindi ka naman gagaling. Bakit? Ang absorption ng katawan ng iodine ang problema. Which requires other nutrient or mineral in your body for you to ably absorb iodine. Kaya hypothyroidism. Kahit anong supplement mo ng iodine, hindi ka naman gumagaling. Hindi naman na-absorb ng katawan mo. So nonsense talaga yun. Walang studies na dahil dyan ay mawawala na yung problema ng mga thyroidism. Hindi po totoo yun. So ang ginawa nila, para ma-save mo sana, ang tao sa ganung sakit, nag-create siya ng mas maraming sakit. Ganyan ang style yan. Kaya yung mga tinatawag natin yung ating topic na the policies of the US FDA, no, CDC, ng mga kanilang mga advisory, na mga mali-mali ang sinasabi, na kung saan, kundi lalo na nagkakasakit ang mga tao, kasi nga po, mali yung kanilang mga approach talaga, o sinasadya nila, para lalo lang tayo magkasakit. Wala namang sinusolve na problema. Okay? So, kaya nga sea salt yung aming nire-recommenda. And yung ating asin tibo kasi partner, maganda ang processing noon. No? Inano na natin yan. Oo, sa bowl yun. So, talagang mataas ang mineral content noon. Therefore, kompleto yung mga requirement ng katawan natin ng mga minerals. Oh. So, yung mga arthritis, etc., ganun din. Oh, di ba? Ang pag-inom ng tubig, hindi naman basta-basta ma-absorb ng tubig kahit marami kang ininom kung kulang ka sa mineral, electrolytes. Di ba? Pag nagtae ka, inom ka ng tubig, magtatae ka pa rin. Di ba? Tulo pa rin. Pero mag-electrolytes ka, na-absorb na siya, titigil yung pagtatae mo, yung loose bowel. Di ba? So again, mineral pa rin yan. Mineral dependent pa rin yan. Kaya nga yung salt na yan, na sinasabi ko na sea salt, yung asin tibuok kasi is a process na well-processed siya. Kaya siya, masasabi mong halos complete ang mineral dyan. Kaya healthy po sa atin yan. No? Yung mga enzymes, yung mga hormones na pinuproduce ng katawan natin cannot be completed without these minerals. Okay? So, talagang yung asin na yan po, malaki hong may tutuloy yan in general sa ating health. Kaya nga, di ba, diniscuss din natin dito, partner, na di ba, idiopathic naman yung high blood pressure. What do you mean idiopathic? Hindi naman alam talaga kung anong cause. Pero maniwala. Ngayon, kaya ganun po yun, nag-high kan kasi, hindi ina-absorb yung, kahit inom ka na inom ng tubig, yung hydration, lalo na yung matatanda, no, kulang sa tubig, o kahit mag-iinom ng tubig, ay ihi ng ihi. Yung pala naman ay hindi na-absorb ng cells. Kaya ihi ka ng ihi. Labas ng labas na kidney mo. Na habang lumalabas-labas ang kidney mo, panay ihi mo, lalong lumalabas yung ibang mga minerals sa katawan mo. So nagkakaroon ka lalo ng deficiency. So nakita niyo na, no, yung vicious cycle na sinasabi ko. Kaya, di ba, ina-advise natin bawat kung gusto niyo warm water ng glass of water and a pinch of salt. Yan sigurado na-absorb yung tubig na iniinom niyo ng cells. So, ganon, in a way, masosolve yung problem ng sinasabi nating idiopathic. Makikita ninyo kung nag-improve ang BP niyo with all this, kaya ayaw kong basta magsabi ng kung anong salt kasi nga, hindi natin sigurado kung alin yung totoo sa hindi. Totoo, baka mamaya piki pa. Yun, no?
So, yun lang kung bakit namin sinasabi dito yung asin tubo kasi talagang artisanal salt yan. Nakita natin Oo. yung Actually, partner, meron pang tinatawag na ng purple salt ng Korea. Niluluto nila yun, partner, at high temperature sa loob ng bamboo. And they have studies talaga, ng mga scientific studies na yung mga ibang sakit na yun na napapagaling nito. Ng asin lang na ito. Kasi well processed eh. Tandaan nyo yan ha. 10 hours din nilang niluluto. Samantalang yung asin tubok, 3 araw, 4 na araw na niluluto yung one. Ngayon, explain ko lang sa inyo, no? Kasi nagsalita ako doon sa aming anniversary. May nag-question kasi daw yung Celtic salt. Nung nakalipas na, sa Jensen. Ang ganda ng view mo doon. Last week. Sabi nila, yun daw karamihan ng kahit sea salt, may mga plastic, nanoplastic, which is true. Sa karagatan natin, may mga studies na may mga nanoplastics na. Okay, that's true. So kung basta-basta kayo kasi gagawa ng sarili niyong asin, although pwede naman po, di ba? Sabi ko nga, pag kumukuha ka dapat ng asin doon sa laot. Para kumbaga kung pure na pure, pure, kaysa yun sa shoreline, no? So actually, kahit naman yung sa shoreline gamitin nyo, it's better than those table salt. Kasi may mineral pa rin yan. But if you want the best na quality that you can assure yourself, at saka kasi imaginein mo kung yung sa Korea, partner, 10 hours lang nila niluluto. Itong ating asin tubok 4 na araw ba yun? 3. Niluluto yan, 24/7 yan ha, 24/7. Di kung meron mang nanoplastic, siguradong nawala na yun. Natunaw na maliit na nga, nano na nga, natunaw na yun. So makikita ninyo kung bakit namin ni-recommend yung asin tibok sa Bohol. Abuera. Sa Bohol. So talagang high kita mo naman, partner, yung talagang high dense siya So parang bato nga sa tigas Pag tinikman mo, iba talaga lasa ng asin niya, partner. At yun pala, kilala na pala sa international na mga chef. Yung mga sikat na chef, they know about asin tibok and they're using it in their menu sa mga luto nila. So, tayong Pilipino, ako recently ko rin lang nalaman yan, inintak na yan Meron pala tayong ganun So anyway, basta ganito partner yan Minsan kasi ang produkto natin, hindi ganong tinatangkilik natin. Ibang bansa, mas sarili natin. Dahil sila, alam nila na ito yung maganda. Ang problema kasi sa atin, mahilig tayo sa mga import, mahilig tayo sa iba. Mas pinupromote ng ating gobyerno yung mga produkto galing sa ibang bansa kaysa produkto mismo sa atin dito sa mismong gawa natin. Yan ang problema. Yung ating mga medium MSC, di ba? Medium medium yung mga negosyo. Small medium enterprise, SME. Hindi naman natin pinopromote, hindi naman natin kita. Yung pala, meron pala tayong ganun. The rarest salt in the world, Samantalang ang mahal-mahal ng Celtic salt o Celtic salt na sinasabi lang, yung Himalayan salt. Himalayan salt, ang mahal So, Hindi, mas mahal yung Celtic salt. Mas mahal. So, samantalang meron tayong the best pa. So, yun ang kuha natin, yung karamihan ng health problems po natin. Maniwala kayo, isang kasagutan lang dyan ay yung sea salt, which is ating asin tibok at saka yung iba pang sea salt. Pero nevertheless po, basta sea salt yan talaga, healthy po yan kasi maraming minerals. Hindi. Ang iodized, partner, meron namang nilagyan lang ng iodized. Table salt with iodine, kaya tinawag na iodized salt. Pero yung sea salt talaga, yung iba, kung talagang meron naman talagang sea salt na gagawin, nalalagyan ng iodine, okay din yun kasi sea salt yun. Hindi naman talaga, sigurado kung hindi sea salt ang gamit ng mga iodized salt table salt yan. Kaya nga, Pinong-pino partner kaya hindi talaga Tsaka madaling i-produce, chemical lang Chemical lang yan, partner. NaCl lang yan, 2 chemical compound lang yan na imimix mo. Sa tingin mo ba, maghahakot sila ng tubig dagat, tapos lulutuin nila, etc. Hindi, siyempre.
Oh, kaya yun ang mga kanyan, yung mga madaling, ang mga chemical compound kasi madaling gawin sa laboratory lang. Okay? So hindi bulky, maliit lang, you can produce so much in a small factory lang, wala ka masyadong logistics na required. So yan ang pinagkaiba ng natural, no? Kasi yung produkto ko, partner, bulky yan eh. Yung organic, bulky yan, kaya yun ang ayaw nila, di ba? So, yun din ang reason dyan ng pinagkaiba niyan. Kaya synthetic lahat yung mga tirada ng mga pharmaceutical drugs company para mas maraming production. Oo, mas mura ang production nila at saka unlimited. Eh pagka natural yung source mo, limitado yung raw material mo, di ba? Saka mahirap ang transport mo, mahirap ang logistics mo dyan. So, yun, talagang para sa akin, no, yung mga tagapakinig natin, isa nagme-maintain nating health, is sea salt po. Yan. Sea salt po talaga. Yan. Kaya, ayan eh, pwede kong, ito eh, itataya ko pa yung aking, biro lang, biro. Na mas healthy kayo, pagka yung sea salt na tunay lang, yung quality lang talaga, ang tinitake nyo at itigil ho ninyo yung mga multivitamins nyo. Yes. Karamihan ho dyan talaga, lalo, mas may delikado po kayo dyan sa toxicity, sa overdose. Kasi hindi magiging balance ang intake ninyo. Sigurado ho yan. Kaya i-google ho ninyo, di ba? Nandyan yung mga toxic level, yes, na overdosing, talaga naka-warning naman yan dyan, nandyan eh. Hindi naman kayo ma-overdose ng asin. Ikaw nang titigil sa alap eh. Alam mo, laklakin mo yung asin. Tama na sa timplado mo, tama na eh. O, di ba? Ganun lang yun. So, natural, nandun lahat. So, you cannot overdose yourself with these minerals. And they are in that form na available. Partner, available form. That's another thing. That's another thing. They are, tulad nga yung folic acid na iniinom, it's not in its available form. Hindi yan na-digest at na-synthesize ng ating katawan. Synthetic ko yan. Okay? So, kaya nga methylfolate, yan, pwede yan. Then, nako-convert into folic acid ng katawan natin yan. But not folic acid itself, at saka mo, masisynthesize ng katawan mo. Hindi po. So, yan. Tsaka partner, alam mo kasi, yung sea salt kasi, ang kagandahan dyan, tandaan nyo, bakit yung mga minerals na yan ay nagkasama-sama sila na hindi nagkakaroon ng toxicity? Bakit? Bakit? Kasi nga po, nasa alkaline solution sila. Kasi ang dagat, alkaline ang dagat. Yes, tama. Kaya yung alkaline na nga, di ba? Alkaline nga, yung mga cancer cells nga, yung mga hindi sila nabubuhay sa alkaline condition, kundi sa acidic condition. Kaya yung mga nutrients sa lupa, kaya nagkakaroon ng deficiency yung mga halaman, ay kung acidic na yung soil, napifix na yung mineral na yan, hindi. Sa fertilizer, hindi napifix na yung mga mineral niya, hindi na na-absorb ng halaman. Kaya nga ganun din dito ang sitwasyon. Bakit sila nandyan, nagkasama-sama in its available form? Because po, they are in its alkaline form. So, ang delivery mo, ang tinasabi natin yung compound form mo is different. Yan ang pinagkabi ng natural versus synthetic na hindi gaya-gaya ng mga synthetic. Yan, oo. Synthetic drugs. Nakita nila yung ito yung kaya lang gagawa sila ng acido o mga chemical, kaya hindi maganda ang epekto. Kaya nga kami pinaliwanag lang namin kasi yung pinag-uusapan nga natin yung epekto sa baha, epekto sa kalamidad na kung anong mga sakit. Kaya inano namin yan na pwede kung wala talaga kayong kaysa magkape kayo sa umaga, hagunoy na lang kayo. Kung mayroon kayong halaman diyan sa inyo na hagunoy, 5 hanggang 7 dahon lang ang gagamitin nyo. Para yun ang ilagay nyo sa isang tasa. Yung hugasan nyo lang mabuti. Yan. Tapos ivermectin, huwag nyong kalimutan na mayroon. Kasi kapag basa kayo ng tubig baha, sigurado may parasite yan. Yan. Kaya ngayon sinasabi na mga ibang mga gamot o yung mga vitamins,
maliban sa sodium ascorbate, yun ang pag-isipan nyo mabuti. Yan, kasi pinaliwanag na nga ni partner tungkol doon sa B-complex. Yan, vitamin B-complex. So, yun ha. So, ang isa sa mga essential na requirement nating katawan ay yung sea salt. Hindi na ako nagsasabi ng salt kasi baka akala pati table salt. Yung sea salt po. Sea salt po. Ayan, isa essential po sa ating nutrient na mga intake natin pang-araw-araw ng ating katawan. So isa yan dapat ay samantalang sa mga cardiologist yan, yung mga mainstream doctor, mga diniktahan lang ng mga big pharma yan, huwag daw na maalat, puro, paano kasi yung mga sinasabi ng maalat partner, yun yung mga processed food. Okay? Mga nitrate salt yun, mga ibang salt ang base nun, hindi naman yung sea salt na yung ginagamit. Sea salt, ayan. Oo, sa atin ngayon, partner, si Ma'am Teresita Ponchica at saka si Ma'am Susan Villamayor. Sabi niya, nahuli daw siya. Sorry po, ayan. So, talagang isipin ninyo maigi to. So, again, during rain, floods, diseases, they go hand in hand. So, mag-ready lang po tayo at isa pa ho nga yung advice namin, it's better to take ivermectin, mga 1 to 2 capsules before, during, and after. Para meron na kagad kayong first line of defense na hindi lumala ang inyong sakit. Lalo na yung leptospirosis, medyo deadly din yung makahawa na yan, no? Tapos sa kagandahan ng ivermectin ay yung immune system niya po ang ini-enhance niya. So, napapalakas niya, no? So, talagang tsaka therapeutic, safe siya. No? Pwede mong inumin. Hindi, pwede ka bang uminom partner ng let's say, okay, amoxicillin? Dahil baka ano ka, tawag dito, baka ma-leptospirosis ka. Definitely, hindi. Hindi pwede. Ano ng doktor ha, mayroon dapat ano ng doktor. Pero ang ivermectin, anytime pwede inumin, may kain ka, may laman ng tiyan, o wala, pwede. Safe. Oo, yun safe na safe talaga yan. Ayan, nanonood pa naman sa atin si Ma'am Cecil Del Rosario at saka si Ma'am Catherine. Wala siyang side effect. Si Ma'am Catherine Lim, partner, saan daw nabibili ang sea salt? Yan. Di ba nag-post tayo nung last natin? Inano natin yung asin tibuok. Catherine. Yung sige, hindi ba? Sige. Di ba may website ang asin tibuok sa buhok? Yes. Yan yan. Di ba pinost natin? Sige, padalan ko na lang siya kung ano man. So, mag-order na po kayo kasi yun, talagang iba talaga. At saka ibang lasa, partner. Yung asin yan, pag kinuskus mo, kasi matigas yan eh. Tapos yung kakain ka ng drumstick o may chocolate, ibudbud mo yung asin, iba ang sarap ng ng dating ng sarap. Partner, pag ganun. Classic. Mag-iba. Partner, sabi pala matikman mo yung asin. Ano daw yung leptospirus? Yun yung leptospirosis na dulot po ng mga daga. Hindi lang po daga po kasi yung daga pag nakapulot dun sa maruming napunta sa kanilang kidney, kaya sa kanilang ihi po ma-deliver sa tao. Tapos hindi lang po yan ang pinagbumulan, pwede rin pong maka-aso, yan, pwedeng magdadala din ng leptospirosis yan. Baboy, baka, pwede rin po yan. Pero talagang normally dito sa Pilipinas, ang may dala po talaga niya na nagkakalat talaga ay yung tawag nito, yung daga, yung ihi ng daga. Oo, yan, delikado po sa atin yan. Kaya tayo nga po, pinapaano dito sa atin kasi nagbabaha, dapat mayroon tayo sa kit natin ng ivermectin, yan, kasi at saka yung iba pang mga yung mga dapat na ihanda nyo, mga sagubag nyo na need talaga, lalo na kung may maintenance kayo, dapat mayroon noon na nakatabi lang na anytime na mayroong sakuna, nagagamit, nahahatak nyo kumpleto, may kasamang damit, underwear, or towel. O yan, may kasama kayo dyan. Huwag lamang masyadong mabigat, baka naman mga abutin ng mga 20 kilos Hindi na kayo makatakbo nun. Kailangan yung tama lang. Isang damit, ayan, 3 underwear, 2. Saka mga bottled water. Mga bottled water talaga. Yung mga yung mayroon kayong mga biskwit, hindi na kailangan kasi kailangan matagal masira na pagkain.
nakasama yun. Nanonood po sa atin si Ma'am Estinili Reyes. Kumusta po kayo? Ayan, at saka si Sir Fred Reyes. Oo, kaya Hindi man healthy yan kasi ang mga hindi mas nasisira eh. oo, hindi healthy siya. Pero sa kalamidad, kapag mayroong sakuna, ito po yung pinaka mahalaga dahil para kung halimbawa na-trap kayo sa isang lugar, doon kayo may may pang sustiniman lang sa katawan nyo na pagkain. O mga dilata, yan, mayroon kayo. Kaya every 3 months, dapat po itong titignan. Yan. At saka, siyempre, kailangan natin na magiging atintatibo din tayo. Kasi tandaan natin, yung leptospirosis, ito, kapag may kasi may nagtanong partner yung meningitis din partner, pwede rin mag-cause ng pwedeng nagiging ng leptospirosis. Yan. Yes. Na rin ni partner kanina yan. Pwede. O yun, yung paninilaw ng balat. Ibig sabihin, kapag naninilaw na yung balat at yung mata, masyado na pong malala yung leptos na nasa katawan nyo. Kailangan na po yan ng intravenous na penicillin G. Kailangan na po yan. Pero sa ospital, ginagawa po yan. Oo. Kaya po namin, itinitips lang namin sa inyo yan. At saka marami pa hong mga sakit-sakit na pwede pong maa-adapt natin sa panahon ng baha, sakuna. Ayan, kaya dapat tayong ulan lang, maski ulan lang. Kasi nga yung ulan kasi, yung mga naaanod sa mga estero, sa mga basurahan, no? Ay pwede rin na rin kayo makontaminate kasi makikita niyo mga nababasa lang yung paa niyo ay pwede na kayo makontaminate. Kaya pag tag-ulan talaga, marami tayong cholera. O, nandyan yung sakit na yun, yung cholera na yan. So, kaya ang mga first line of defense talaga natin, ang pang-prophylaxis natin yan is still ivermectin. Kaya wala kang talo pagka nag-take ka kagad ng ivermectin before, during, and after. Yes. Talagang meron ka ng first line of defense. No, yung kasama sakit ninyo yan kasi hindi man kayo makakapunta sa doktor niyan kung may kalamidad. Oo. Wala rin available na doktor. Wala din yung mga reseta, di ba? Wala kang komunikasyon. Yan. Wala kang komunikasyon kung meron man. So, para sa atin safety kit ngayon para sa amin talagang grupo talaga, suggested namin, wag ho kayo magpawala ng ivermectin. Yan yung mga emergency natin sa mga safety kit natin for calamity. For any calamity. Talagang cannot hindi natin ang kanyang kontribusyon sa pag-maintain ng ating health. Okay? So ano pa partner? Ano pang masasabi mo? Diba partner? Pati rin yung partner na saan niya pala partner ni Katipon PJ, ibinigyan niyo po yung official FB page noong Asintibuok sa Bohol. Ayan, Asintibuok di Bohol. Yan ang nakalagay doon. Nandiyan na po sa pwedeng i-share namin mamaya din yan sa ibang namin. Kasi baka may share ni IB. IB. Pasa mo kaya. I-share na, nandiyan na partner. Nandiyan na sa Kaya sige, para paki-post lang IB. Para makita ng ating at saka pala partner, pwede ba daw sa ganitong may partner na pwede rin ba dadaano din yung dinggi? Di ba posible din ganitong tagbaha? Kasi yung mga dinggi, dahil yung mga tubig kanal na maraming tubig ngayon na stuck, di ba? Napag-usapan nga namin nung tumulong kami doon sa Banaba, may mga tubig na na-stuck na doon. Pwedeng itugan ng mga lamok yun. Kaya delikado din sa dinggi. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Ayan, sa ganong klaseng Kasi hindi lang tayo partner, hindi lang tayo nagsasabi sa isang specific lang na sakit. Kaya nga ang programa natin, sinasabi natin kung anong posibleng sakit ang makukuha sa panahon ngayon ng tag-ulan, panahon ng bagyo. Kasi tandaan natin nasa letter C pa lang tayo. Ibig sabihin, marami pang bagyong darating. Dadaan. Marami pang papasok at yung mga tubig sa lugar natin kasi mayroong mga lugar na mababa tulad sa tinulungan nga yung Operation Linis namin na talagang marami pa ring mga tubig. Ingat-ingatan po natin yan. Kaya kayo din, mismong kahit na panahon ng tuyo na ang lugar nyo,
Baka mayroon naman po kayong stock naman na tubig dahil sinabihan kayo ng gobyerno na mag-stock ng tubig dahil baka pag nagbaha, mapuputol yung supply ng tubig. Baka walang takip. Posible din po yun na magkukos ng sakit. Kaya yun po yung dapat ating ingatan sa panahon ng ganitong panahon. Ayan, yun na natag-ulan. Minsan partner, biglang umuulan. Diyan ba sa inyo, biglang umuulan din? Oo, tuloy-tuloy nga halos dito eh. Iinit lang, pero usually, minsan hapon, umuulan agad eh. Kaya yun yung... So, parang umuulan pa rin eh. From time na nakanakang umulan, minsan umiinit, pero mamaya, kita mo, biglang bubuhos ang ulan eh. So, wala eh. Talagang ganun ito. Ano ito? Habagat na. Habagat ba tayo ngayon, partner? Habagat. Siyempre, natuloy yan. Yung Southeast Monsoon. Kasi, partner, mainit na ngayon yung Pacific Ocean eh. Mainit na yung mataas na yung humidity. Kaya ang nangyayari, magkukos yan ng hangin para galing sa yung Southeast Monsoon. Kaya yun dapat nating yan yung Southeast Monsoon. Minsan tumatagal yan ng 1 linggo. 7 days yan. Tapos hihinto lang yan. Babalik uli na naman yan. Kaya yun yung mga delikado, lalo na sa ating mga kaibigan, yung mananagat, yung mangingisda, Kaya mahal na ngayon ng isda, partner, dahil sa galing sa bagyo. Isipin mo, partner, hindi naman lahat ng huli niya nung bagyo eh. Matagal ng huli yan, nandiyan na sa pero lumobo, partner, dito sa lugar namin, partner. Ang isda dito, yung mga dating 400 ang 1 kilo, ngayon nasa 500 na. Oo, yung mga 120 dati na isang kalahati. Kasi ginagawa lang, partner, hindi 1 kilo ang nilalagay, kalahati lang. 100 kalahating kilo. Yan. Pag ganun ang nilalagay, 1/4 pa nga eh. Ha? 1/4 pa nga. 1/4 pa nga. Oo. Ngayon, partner, yung sa palengke, nadaan ako kaninang umaga eh. Ang 1/2 kilo nila, yung dati na 120, ngayon 180 na. Anong itinaas? 60. Times 2 yun. 120 ang itinaas. Samantalang huli na nila yan. Nandiyan din kasi yung pumapasok yung mapagsamantala. Ayan, kaya tayo, wala na tayong magagawa kasi kung kailangan din naman talaga natin, di ba, partner, kailangan mo rin na mag-ulam. Tiyagain mo na. Yan yung sinasabi. Tiyagain mo na. Ayan. Ang galing ni PG talaga. Talagang dito ako bibilib sa taong ito. Ni Katipon PG. Talagang inano talaga niya eh. Kahit sa FBR Association, partner, ay yung Kalikasan Kalusugan, inilagay din niya yung yung tawag nito, yung link noong Asin to Buok di Bohol. Ayan, for inquire, order po. Ayan, www.facebook.com PR yan. Tapos may number diyan. Pag binubuksan mo lang yan, lalabas po yan. Tsaka ang ganda ng logo niya eh. Pag akala mo nakatalikod na kalbo eh. Pero pala, asin pala yun na binasag na at nakitang talagang andyan yung energy. Salamat, Sir PG Katipon. Ito si Sir PG talaga ka dito eh. Tsaka natutuwa din ako dito kay Sir PG kasi dahil mabait na tao ito, Marami talaga itong Ayan, si Ma'am pangalan nun? Vivian ba? Yung may-ari. Nawala Oo, nawala. Yung nakita ko kanina yung pangalan eh. Yun. Asin Tibuok lang po. Ayan. Yan po yung Kaya tayo. So, yun. Ha? Ano pa, partner? Sige, tuloy, partner. Sa partner? Tuloy. Makalimutan ko. Baka sa susunod na second segment natin, sa susunod na linggo, baka makasama natin si Dr. Alan Dr. Angel Bravo, magkasama natin. Yan. Anong title, partner? Pangalan niya. Anong title? Ha? Anong title ng ating pan-topic? Talakayin yung sakit-sakit sa balat yung yung tungkol sa paso. Kasi ito yung doktor po ito ng doktor po siya ng military doctor. Kapitan to eh. Yan, kasi gusto niyang sasama din sa atin. Kaya lang hindi daw talaga buong buong segment, pero sikapin niya kasi wala pa si Doc Alan eh. Siya, ang pangalan talaga niya ay Antonio. Ayan, kaya Angel Bravo. Ayan. Yung call sign. Ha? Call sign. Sa military partner, yun ang nagiging nagiging pangalan. Ipasa call sign nga, yan tawag nan.
Ha? Call sign. Call sign ipasa ko rin tawag. sa'yo, partner, yung pangalan niya at para pag kailangan mo ng siya, ayan. Binibigay ko na sa iyo yung totoong pangalan. Huwag mo lang banggitin muna. Pag dumating na siya, at saka yung expertise niya. Kaya gusto niya pag-usapan yung balat. Dahil interesado siya, partner, doon sa balat, paano natuyo ng ganun-ganun na lang eh. Oo, kasi di ba sanay siya sa mga nasabugan. Sanay siya, di ba, nung panahon ng Marawi. Siya po yung nagiging doon, isa sa mga head ng doktor doon sa Marawi. Kaya nagulat siya doon sa nangyayari doon sa balat na. Kaya, syempre, gusto niyang ipaliwanag yon kung ano talaga yung principle. Basta ang dami niyang kaya abangan niyo sa susunod na, sa second segment namin sa Wednesday. Okay. Oo, baka sakali. Tsaka isa pa pala, no? Ang importante na talakayin natin dun sa mga bahagi yan, yung mga skin rashes, number 1 yan. Kasi nga, sa dumi. So, yun. Again, ivermectin, may pag-asa po tayo dyan. Pwede po, pagka may prophylaxis kayo, may laban po kayo, o kaya maski yung virgin coconut oil, nahaluan nyo ng ivermectin, ipahid ninyo. Yan, makakatulong na yan sa mga skin diseases, lalo sa tag-ulan. Kasi, siyempre, pagka natalsikan lang kayo, talagang, at saka yung pag nabasa ang paa nyo, di ba? Kaya minsan, nagkakaalipong nga kayo. No, nakakaalipong nga yan, partner eh. Usually, yung mga ganyan, pag-uwi mo, no? Basa yung sapatos mo pag-uwi mo, tapos kung maghapon ka pa nagbiyahe o kaya nagtrabaho, wala di ba? So yun, ang mga skin diseases, isa yan sa mga dapat yung paghanda pagka tag-ulan at baha. So again, ivermectin, meron din naman tayo panlaban dyan. Kaya talagang, kumbaga ang benefit ng ivermectin, talagang kahit sa iba-ibang uri ng sakit, meron pa rin siyang role. Meron siyang contribution para that will serve us as a first line of defense. Kaya you cannot go wrong with ivermectin, ika nga. So para sa akin lang, sa mga tagapakinig natin, mag-stock po kayo talaga ng ivermectin, lalo na sa mga panahon ng mga trahedya o kalamidad. At malaking tulong itong ibibigay sa inyo pagdating ng mga panahon na ganyan na hindi inaasahan. Okay? Di ba, partner? Oo, tama yan, partner. Kaysa kung kasi antibiotic, wala naman kayong kanyan. Kailangan magpa-check up pa kayo. Kailangan may physical. May physical na check up mismo ng doktor. Wala kayo sa posisyon na normal na ganun. Kaya nga, ivermectin, kahit pikit mata po, pwede nyo talagang inumin yan. Kahit walang reseta. Whatever it is, it will protect you from a lot of possible diseases. At saka tsaka vitamin C. Ng kidney, kasi ang tagal na namin umiinom ng partner. Simula pa noong panahon ng pandemic, simulang lumabas yung ivermectin yan, tuloy-tuloy kami. Ito lang napaso ako, partner Unang araw, nung kasi yung sobrang sakit, 4 ng umaga, alas 6, 4 alas 10, 4 alas 4, 4 nung pagka alas 10 ng gabi. Okay naman. Tapos second day, 4 capsule 3 times a day hanggang na umabot pa ng 1 linggo mahigit. Yun. Tuloy-tuloy. Tapos tinigil ko na kasi okay naman O kaya nagulat nga. Yan ang tatatala kayo. Kasi bakit hindi na nagkaroon ng keloid? Meron na yun. Kasi nababanat kapag napapasok. Kahit si Dr. tawag dito, Remuncillo. Yan, si Erwin Remuncillo. Nagulat siya nung nakita. Sabi niya, ganoon. Bakit wala man lang, dapat yan, nababanat yan. Nababanat yan. Nagkakaroon niya ng, hindi babalik yung natural na, tawag nito, anong tawag nito, partner? Yung, dito sa ating balat. Kasi dapat nasa sarayan Nagiging, piklat, ika nga, dapat. Yun. Minis. Yan, hindi nagkaganon Kaya, ipakita mo, partner, ipakita mo po yan. Ipakita mo. Para tingnan natin na wala talagang pagbabago. Sige. Ipapicture ko na lang. Next week na. Pag tumayo ako, partner. maraming masisirang kasi gadget ko ngayon, medyo limited ng next week. Hindi, para i-actual natin yan next week.
Hindi, sayang nga. Sa ano na lang next week kasi kasama si Angel Bravo. Ayan. Sayang nga partner, hindi na ipakita nila ni RB yung picture namin kung paano kami nakita yung paglilinis para makita nila talaga yung actual sa mga hindi pa nakakakita ng nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi ang akala lang kasi partner, normal lang na ulan, nagbaha. Hindi nila alam yung talagang nangyayari pagkatapos ng baha. Yun yung kung anong putik ang nandoon na naiiwan, ano yung talagang actual, nga, na nakikita mo. Kasi di ba, kahit ikaw partner, pag sinabing nagbaha, alam mong nagbaha. Yun, andyan ang baha. Pero pag hupa ng baha, alam mo, tapos na, wala na. Pero, may mga epekto yon. Mayroon siyang naiiwang mga burak. Kaya nakikita yung mga tsaka yung gamit nga nagano. Kaya posibleng magkakaroon tayo nung sinasabi ni partner, dapat talaga may buta, Oo, dapat mayroon din tayong buta kapag natin. Isa pa pala yan, emergency, may bota talaga. Buta. At saka partner, pumunta kayo sa trabaho. Rubberized. Yes. Talagang to-avoid ko yung bota pala, hindi natin na-mention, sorry, kasama yung sakit. Lalo na sa tag-ulan, tsaka baha. Yun, malaking bagay talaga yun. Dahil talaga yung paa nyo, siguradong kung hindi man alipong parasite, yan, kung hindi man parasite, leptospirosis, cholera, nandyan yan, number 1 yung cholera na yan, isa pa yan. So, again, talagang dapat laging handa lang po kayo. At saka guantes. Oo. Pwede rin para paghahawak mo dahil basta nasa city, baka may chemical na matatapon. Yan, dapat mayroon din. At saka, ang babaho partner talaga, totoo lang hindi naman sa mabaho talaga sa lugar kapag katapos ng baha. Mabaho. Maraming klase kasing baho doon eh. Una, amoy daga na patay or amoy na patay na hayop. Hindi na nawawala yon. So, naranasan namin nitong nung Sabado. Pangalawa, yung amoy mismo nung mga gamit na nabasa, na natuyo na ng konti, yung alanganin nung pagkatuyo, yun yung amoy. Ang baho din yan. Oo. Nakakasira din yun sa ating baga. Kaya yung proteksyon noong mask, para lang hindi yung hininga mo. Ay, yung mga kutsyon na yan. Yung mga kutsyon na yan. Ang baho din. Saka sa alanganin, tapos may putik, tapos yung na-absorb noong pagbaha, marumi na tubig. Kaya kapag yun na-absorb mo talaga. Mabuti sana kung katulad sa iba, may nakita kaming iba, yung unang pinuntahan namin sa Mali, sinasampay nila yung mga foam. Kasi gagamitin pa uli, palitan na lang daw nila ng, tawag nito, yung sapin. Bedsheet. Hindi, bedsheet cover eh. Yung sapin mismo, tanggalin nila yung foam, tapos bugahan ng tubig, pag natuyo, tsaka nila balutin, bago i-bedsheet. Ganon. Kaya ang nila, yung ibang lugar, katulad doon sa may Banaba, tinatapo na yung mga foam nila, yung mga single o double. May nakita nga ako doon na queen kasi hindi naman siya foam talaga na katulad sa mga may pera na mayroong spring or makakapal na mga matitibay. Mayroong foam kasi na nabibili partner na malambot talaga. Kaya ang nangyayari, pag hinatak, napupunit. Kaya tambak na doon. Yun ang mabaho. Yung pag gano'n na nagkalo-halo na, tapos amoy talaga na may mga hayop na patay doon. Kaya hindi natin yun yung bakterya noong namamatay na hayop. Di ba? Posible ding dadapo sa atin. Yun yung bakterya na yun, kapag pumasok sa katawan natin, magkakaroon din tayo ng sakit. Yun. Kaya maraming sakit, mga kati-kati sa balat, ayan, nandyan. Kaya ingatan natin. Tama yan, buta. May buta rin po, partner, na nabibili. Yung katulad nung kasama natin, tulad ni nabili nung misis ko dala nung misis ko na buta, manipis lang siya. Simple-simple lang pag tinupi mo, pero matibay. Hindi naman siya nabubutas eh. Ang protection lang doon na hindi nabababad yung paa mo sa tubig na madumi. Partner, Lazada ba yan? Hindi. Lazada yan? Sa may Commonwealth Market. Mayroon din yan sa Lazada. Natural yan, mayroon sa Lazada yan. Kasi pag mayroon na yan sa market, mayroon yan sa Lazada. At mura pa, partner Parang silicone style. At saka naroroll siya. Ang hindi ba madulas, partner? Madulas daw yan. Siya? Yung ilalim niya, para ding buta talaga na natural na makapal yung spike. Yun lang ang mabigat niya. Pero itong nakabalot sa binti, nakabalot hanggang simula sa bukong-bukong hanggang sa binti, manipis siya, kaya mo siya iganon.
pag tinaklop mo siya ng ano siya, manipis naman yun. Sakala mo chinilas lang. Kasi ang makapal, yung swilas lang. Swilas ba ang tawag doon? Yung sa ilalim? At saka hindi siya, ang spike niya, hindi yung manipis o ano na spike, malaki din. Kung anong spike ng buta, ganun din. Kaya ito lang ang nakabalot. Kasi yun lang naman ang protection nun na hindi ka mababasa. At mayroon siyang short. May maikli lang. Yung ganun lang kahaba. Mayroon namang talaga. Na hanggang taas. Oo, naabot sa hanggang halos tuhod. At saka hindi siya masakit, partner, ha? Kasi nagsuot ako ng buta nung yung black, yung natural na butan. Kapag umupo ka ng konti at suot mo, masakit, tutukod. Sa kanya hindi. Kasi parang rubber lang eh. Pag umupo ka, komportable ka talaga at magaan. Yan yung maganda yung ano. Tama yun, pwedeng sa Lazada mayroon yan. Isasama nyo sa kit kasi specialist siya, partner, kapag ganon. Hindi siya yung tulad sa iba na yung mga buta na makakapal na hindi mo pwedeng isang tupi lang pero hindi mo na talaga yung pwedeng i-roll dahil ano. O yun, ano nangyari sa'yo? Nawala internet mo? Kaya yan, pwedeng mag-shopping kayo, pwedeng mayroon, pwedeng ano. Ayan, kaya ulitin lang namin kasi malapit na yung oras namin. Yung siniraan na ivermectin, huwag po kayo magpapaniwala dyan kasi ang ivermectin po is natural. Ayan, yung hagonoite, huwag din kayong maniniwala nga nakakasira. Hindi pa nga, partner, ilan pa nga lang nakakaalam, sinira na kagad yung ivermectin. Yung ano natin, sabi lang siguro, baka matulad ito sa ivermectin na lumubo na, hindi na kayang sirain. Ayun, kaya nagsimula pa lang yung hagonoite, sinisiraan na niya. Pero inamin nila talagang gamot. Lahat ng medicine, tandaan nyo po, yung mga ibang mga gamot, sobra-sobra. Yan tama yung pinaliwanag ni partner. Magaling si partner kasi magpaliwanag kasi ano siya talaga, nagiging ahente kasi siya. Kaya alam niya kung anong at saka mayroon siyang mayroon siyang gawa na siniraan din. Oo, dahil kinukopya yung kung anong component, kinukopya yung anong mga rekado na nandoon. Tapos ginaya, kaya lang chemical form kaya hindi nagiging maayos. Tapos dinadama yung kanya. Ayan, kaya tayo dapat kung anong epekto, sundin nyo lang instruction, sundin nyo lang yung kung ano nakalagay, maganda sa kalusugan natin yan. Kaya huwag kayong magpawala ng ivermectin. At siguraduhin nyo lang na ivermectin capsule po, yung ivermectin na form po ni Dr. Alan Landrito. Kasi may ivermectin din po na tablet na mapait. Oo, hindi po namin inano yun dahil kapag mapait, mayroon ng halo ng chemical, lalo na sa tablet, partner, hindi natin sigurado yung tablet na kung ano yung carrier. Yun yung sinasabi ni partner. Yung carrier doon tayo nagkakatalo. Hindi tulad doon sa ivermectin ni Dr. Alan Landrito, ang carrier niya ay dextrose powder. Ayan, may idagdag ka, partner kasi 1 minuto na lang. Yung vitamin C pala, yun ang kalimutan natin. Pagka ganitong kwan talaga, mag-take po kayo ng vitamin C para sa resistance ninyo. So, vitamin C din po talaga. Vitamin C din. Pero ipaliwanag ko partner kung gaano kagami. Hindi ko nabanggit yung dami na dapat. Mga 5,000 milligrams na yan minimum pag inom nyo daily. Pagka before, during, and after. Parang prevention after. Yung mga recommendation kasi natin yan, anytime pwede nyong i-take talaga ng safe kayo. No? So, okay, partner, wala na tayong oras. Okay, sige, maraming salamat. At huwag nyo palang kalimutan, may programa si partner bukas, alas 4:30 ba? O alas 4? Alas 4. Alas 4 hanggang 5:30. 5:30. Alas 5:30. Okay, may programa bukas si partner na kung ako ang presidente, magsisimula po yan ng alas 4 hanggang alas 5:30. Pagdating naman ng Friday, kaalaman sa Radyo Kalusugan. Ayan, ang inyong lingkod naman ang host. 4:30 to 6 p.m. din po 'yon, alas 6 ng gabi. Ayan, kaya huwag kayong magpawala sa aming programa dahil marami po kaming i-discuss sa inyo na talaga namang kung ano yung actual, ano yung katotohanan, ano yung dapat nating gawin o anong ideya para po makapakipakinabang po sa atin. Kasi marami po tayong yung binabanggit nga namin na maraming binabanggit na mga gagawin sa ating bansa pero hindi naman nangyayari. Paano ang ideya ni partner kung siya ang presidente. Kaya yan, makikita nyo lahat ng mga ideya na talagang holistic ang approach. Hindi basta-basta na approach na dahil nga ang nagiging problema sa atin ay corruption. Kaya
ang nangyayari, kahit anong isip o anong galing ng mga engineer hindi nagagawa o yung mga ideya sa ating bansa ay hindi na i-implement ng maayos. Kaya ang kanyang ideya sana mapulot ng ating gobyerno kung ako ang presidente ni partner Jill Aler. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Salamat sa Radyo Kalusugan. Salamat sa Asol TV. Salamat sa Central Luzon Balita at saka buong team ng Radyo Kalusugan at saka sa aming programang Kalikasan Kalusugan. Ako si Fred Boyles at saka si partner Jill Aler sa aming programang Kalikasan Kalusugan! Bye-bye! Bye-bye!